Gilas Pilipinas players kontra New Zealand sa susunod na buwan, nagsisilakasan. Delikado ang tall block sa ating national team. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Pagkatapos ng naging stint nila sa OQT ng FIBA ay sa wakas muli na nating makikita sa aksyon ang ating national team na Gilas Pilipinas. Hindi natin may tatanggi na talaga namang nagiging maganda ang takbo ng 4 years program ng nag-iisang PBA champ head coach na si Coach Tim Cone. Tila nga umaayon sa plano ni Coach Tim ang development na gusto niya para sa ating national team. Pero bago yan, ito ang legit trading platform para sa inyo, ang Pocket Broker. Hindi magiging mahirap o risky ang trading dahil dito. Ang Pocket Broker ay may special features sa trading. Ito nga yung social trading. Super easy na ang trading dahil dito. Even nga sa mga beginners. Dito kasi pwede mong makopya ang mga successful actions ng mga traders. Ganito lang kadali. Kopyahin at i-follow lang ang mga successful actions ng mga pro traders. Kaya sa mag-isip ka pa, hindi ba? Game changer para sa akin ang platform na ito. Dahil para ka may sariling guide sa mismong app na magtuturo sa'yo. Mag-sign up gamit ang inyong email ad o Facebook account. Gamit ang aking special promo code na WHOOPS100 ay makakakuha ka agad ng bonus sa inyong first deposit. Madali lang din ang withdrawal dito. Pwede kahit e-wallet, bank transfer o cryptocurrencies. I-click lang ang link sa ating video description at mag-register. Huwag kalimutan ang ating promo code upang madoble ang inyong pera sa inyong first deposit. Makikita na simula noong hinawakan ni Coach Tim Cone ng Gilas ay biglang angat talaga ang performance ng ating pambansang kupunan. Inumpisahan nga niya ito sa pagkuha ng ginto sa Asian Games na ilang dekada na nating hindi na-achieve. Pero ito mas naging matindi ang sumunod. Ito nga yun ang magpadapa tayo ng may kukonsiderang big fish team sa mundo na Latvia. Hindi lang yan ha, dahil dilaglag din natin sa semis ang malakas na kupunan ng Georgia. At kung hindi nga lang na-injured ang ating pambato na si Kai Sotto ay malaki ang posibilidad na tayo pang nakakuha ng slot sa Olympics. Laking hirap kasi sa ating national team ng Brazil sa first half ng game. At dahil nga wala tayong mga bigs na babasag sa opensa ng mga malalaki ng Brazil ay nadali tayo. Again, malaking achievement para sa ating national team ang OQT na yon ng FIBA. Dahil din doon ay tumas tayo sa FIBA ranking ng 4 na posisyon na malaking bagay para sa confidence ng ating mga players. Pero ito at muling magbabalik aksyon ng ating national team. This time ay sa November window ng FIBA kung saan ay makakalaban natin ang national team ng Hong Kong at ang national team ng New Zealand. Well, hindi sa pagmamayabang, yes, malaki ang tsansang matalo natin ang Hong Kong sa magiging laban na ito. Though posibleng magkaroon man ng NBA import ang mga ito o ipasok ang kanilang NBA young prospect player, ay madadali naman sila sa kanilang mga locals. Tandaan, hindi kayang ipanalo ng 2 player lang ang isang kupunan. Kaya nga team play ang larong basketball, hindi ba? Pero dito tayo sa siguradong mahihirapan na tiyak magkakaroon ng 50-50 na tsansa para sa panalo. Ito nga yung national team ng New Zealand. Kung ang record ang ating pag-uusapan ay literal tayong underdog sa laban na ito. Kung makikita ay never pa tayong nanalo sa tall blocks noon pa man. Kung di tambak ay tambak talaga. Pero syempre tulad nga ng sabi ko ay iba na ngayon ang ating national team mula sa mga players hanggang sa sistema. Kung makikita ang ilang mga malalaro natin sa Latvia OQT ay mas naging agresibo at lumakas pa ang laro. Idagdag pa natin dito ang ilang mga mahusay ng mga players nating available ng lumaro ngayon at lumakas na din. At kapag nagpatuloy ang mga ito ay delikado ang lagay ng New Zealand sa ating pambansang kupunan. Una na nga dito ay si AJ Edu. Dahil sa injury ito ay hindi naging available si AJ Edu sa last OQT. Pero ngayon since 100% na itong magaling mula sa injury ay mas lalong lumakas pa ang laruan nito lalo na sa depensa na isa sa kanyang mga specialty sa laro. Sunod ay si Ray Parks Jr. na numero 1 Pinoy ngayon sa Japan na may tangan na magandang performance. Sunod ay ang ating Gilas forward na si Carl Tamayo na nagpapamalas naman ng husay ngayon sa KBL ng Korea. At ang huli ay walang iba kundi si Kai Sotto na masasabi nating ang laki ng in-improve ng laruan ngayon sa kanyang bagong kupunan na Koshigaya Alpas. Yes, malakas ang New Zealand pero dahil nga sa mga malalaro natin na mga ito ay ang sure ball dati na panalo ng tall blocks ay posibleng malagay sa alanganin.